Atong stock si Vice Ganda guys tungod sa issue karon niya nga according sa ilaha gakaubos daw kuno ang ilang followers. So tara. 334. Ah. 318. Gaubos gid ay. Alam mo, hindi lang 777 yan, Karen, ano? Meron pa nga 30, 30, 30 yan eh. Oh, wow. 30 minutes. Kung ikaw ang 30 million nag-host. each. Oh my. Well, una siguro nga po, mapa-frustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip. Tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito. Ayan. Yan po ang ating mainit na balita ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito nga, si Vice Ganda. Unti-unti nang nabawasan ang kanyang followers. Ayan, kitang-kita nyo yung video kanina. Ipapakita natin yan mamaya ulit. Ang pagbawas ng mga followers, minu-minuto, segundo, bumabawas ang kanyang followers nitong si Vice Ganda dahil sa ginawa niya dito kay former President Duterte. Ayan ang napala mo, kabayo. Kabayo ka. Ayan ang napala mo. Kasi may mamaya may sasabihin pa ako sa inyo patungkol sa mga ini-endorso niyang mga produkto at mga establishments. Unti-unti na yang mababawasan lahat kung siya ay palaging may galit sa puso. Ito pa, pag-usapan rin natin itong interview ni Karen Davila kay Mayor Magalong. Hindi lang pala 777 scheme itong mga kabalastugan ng ginagawa ng mga kongresista. Meron pa palang 30-30-30. Hindi ito numero lang na 77. We are talking here about millions of pesos. Kung ikaw po ay sasabak sa kanila, meron kang ganyang budget. At siguro naman, ikaw na ang bahala kung papaano ka, mabusog mo yung mga bulsa nyo dyan. Grabe na itong administrasyon natin ngayon. Eto, pag-usapan rin natin itong hinanaing nitong si Senator Chis Escudero, no? Na meron ng gustong merong demolition job na magagawin para lang mapatalsik siya bilang Senate President sa Senado. Okay? At wala siyang ibang pinagbibintangan dito, kundi si Tambaluslos. Lagot ka dyan. Mamaya, i-play natin yung video na yan. Matindi yan Away ito ni Chis Escudero at ni Tambaluslos. At heto, nagsalita na nga itong si Auntie Claire Castro, the attack dog of Bongbong Marcos, na sa komentaryo niya sa sinabi ni VP Sara na kaya pala itong si VP Sara ay lumalabas ng bansa kasi minimit niya yung mga OFWs natin na sobra pong dismayado sa kalagayan ng bansa natin, na sobra pong laganap ang korupsyon. Kaya ang dami na po mga Pilipino na sa labas na lang po sila ng Pilipinas magtatrabaho. At alam nyo naman, si Attack Dog Claire Castro nagre-react na naman, no? Puring-puri niya na naman yung itong bangag niyang presidente. Kinukumpara na naman yung trabaho ni Bongbong Marcos at trabaho ni VP Sara. Di syempre ang nanalo Bongbong Marcos. Kasi bias naman talaga yan si Auntie Claire. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, guys. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go!
Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong viral video na unti-unting nababawasan ang followers ni Vice Ganda. Ito yung video ha. Hindi po ito peke o hindi ito inedit o hindi ito AI kasi mismo ang cellphone niya ang binidyohan niya ha. Ni-refresh niya ng ni-refresh hanggat nababawasan yung mga followers ni Vice Ganda. Ito, tingnan natin. Atong stock si Vice Ganda guys tungod sa issue karon niya nga viral. Ayan ha, klarong-klaro yan no. Page yan ni Vice Ganda, 19 million followers. Okay? Tanawon ha kay according sa ilaha gakaubos daw kuno ang ilang followers. Sa Bisaya pa, sa Tagalog pa kasi nagbibisaya siya, di ba? Sabi nila, unti-unting nababawasan ang followers ni Vice Ganda. Ayan. Tara. Ayan. Kung makikita mo dyan, 19,902,354. Para hindi tayo malito, dito na lang tayo kukuha sa hundreds. Okay? So, 354. So, tingnan nyo ng maigi yan ha, 354. You observe kung nababawasan ba o wala. Okay? Ito. Patuloy natin. 19,902,354. Sige daw. 354 to no? 334. Grabe. Nabawasan ha. 318. Gaubos gid ay. Sige. Right. Sige. 314. Oh. Nag-anam yung kaubos. 301. 301. 289. Oh. 274. Paspas na kayo. Sabi niya dito, ang bilis ng pagbawas ng mga followers ha. 270. Oh? 260. 260. Kada scroll lang yun mo. Every scroll daw, nababawasan talaga ng followers si Vice Ganda. Atong stock si Vice. So, eto na yon ha. Dahil ito na yung ebidensya na unti-unti na talagang nababawasan. So, totoo, eto na yung epekto mo, Vice Ganda, sa pagmak mo kay Tatay Digong. Ngayon, ako po mismo, nananawagan po ako sa mga kapwa ko DDS, i-check ninyo ang mga cellphone ninyo. Okay? Malaki pong tulong ito na itong baklang ito ay magising-gising naman sa kanyang ginawa. Kung ikaw DDS ka, puntahan nyo ang page ni Vice Ganda. Okay? Ngayon, ang gagawin ninyo, kung naka-follow kayo, i-unfollow ninyo. Okay? Gawin natin yun lahat. Okay? Kung DDS ka, i-unfollow nyo na sa pambabastos ng ginawa niya kay Tatay Digong. Okay? At may balita pa ako na marami na ngayong mga malalaking tao na mga influencers rin, mga vloggers, na nananawagan sa mga kapwa DDS na wag na kayong kumain sa McDonald's. Yan ang sabi nila ha. Wag na raw kayong kumain sa McDonald's kasi endorser siya ng McDonald's. Sa Jollibee lang muna raw tayo kakain. In order for us, para kakain tayo ulit sa McDonald's, dapat raw tanggalin muna ng McDonald's itong si Vice Ganda. Okay? So kung kaya ninyong gawin yan, kaya ako, no? Kumakain ako ng McDonald's, Jollibee or McDonald's, either sa dalawa kung anong available, kakain ako kasi puro naman yan masarap. Pero ako ngayon sasabihin ko sa inyo, kaya kong magtiis na Jollibee na lang ang kakainin ko. Mag-Jollibee mang inasal na lang ako o Chowking.
hindi na ako kakain ng McDonald's rin, okay? Kung kaya ninyong sundin yung aking ginagawa, well and good. Pero kung hindi nyo kaya, okay lang naman, okay? Bilang sakripisyo po ito sa ginawa niya sa ating minamahal na former President Duterte. Dahil sa kabastosang ginagawa ng kabayo na yan. Okay? So, hindi lang yan sa McDonald's ha. Meron pa. Yung kanyang Vice Cosmetics sa mga mahilig magpaganda dyan o lipat na kayo kay Belo o kung sino mang mga other products ha. Huwag nyo nang gamitin yung mga pampaganda ni Vice Ganda. Kung tutuusin, hindi naman siya maganda eh. Di ba? Yung mukha na yan, hindi naman yan maganda. Kasi kahit anong paganda mo sa sarili mo, kung yung ugali mo ay pangit, pangit ka talaga sa paningin ng tao. Okay? Vice Ganda, ha? Ang gagawin mo ngayon, no, para in order for us na i-follow ka namin, palitan mo na, Vice Pangit. Di na ganda, Vice Pangit. Palitan mo ng pangalan yan, Vice Pangit. Kasi pangit ka naman talaga ng ugali eh. Hindi bagay sa iyo ang ganda. Hindi bagay sa iyo ang ganda ha. Vice Pangit ka. Yan ang bagay sa iyo, di ba? Pangit, Vice Pangit. Di ba? Unti-unti na bumabawas na yung followers niya. Okay, so punta tayo sa next topic natin. Punta tayo dito kay Karen Davila sa interview niya kay Magalong. Ito ha, kung malalaman ito ng taong bayan na ganito na pala ang gobyernong Marcos, sus, grabe, parang pinaglalaruan lang tayo sa mga government officials na ito. Ito ha, pakinggan natin. Ako nagpapasalamat ako dito kay Mayor Magalong na meron pang isang government official na matino kagaya nitong si Mayor Magalong. Heto ha, kung paano na-shock itong si Karen Davila sa revelasyon ni Mayor Magalong. Ito, Mayor Magalong, pasok. Oo. Actually, isa rin kayo. Actually, nauna kayo. You exposed yung kalokohan ng pagbibigay ng ayuda. So I wanted to ask you about this. So you have Representative Toby Tiangco saying that, I will quote, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Grabe. Ito, 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, Grabe. 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. Busog na busog sila. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right? Yeah. And, Yes. and you were actually offered. You were offered this Inoperan pala si amount. Magalong. Well, alam mo kasi may totoo yan, Karen, We were also offered. Pero siguro mas lesser na amount kasi Oo. ito na yung sa local government na. Local eh. Pero ang maganda nito is, alam mo, nung nilabas ko yan, di ba inaccuse pa nila ako na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako ng istorya. Grabe. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Toby Alam mo, Tiangco. hindi lang 777 yan, Karen. Meron pa nga 30 yan. Grabe. Oh, wow. 30. Kung ikaw ang 30 million nag-host. each. Oh my. Yes. Na-shock si Kung Karen. ikaw ang host, kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita eh. Kung ikaw ang host, you get 30. Kaya nga nahirapan yung mismong mga regional directors ng DOH, DOLE, at DSWD. Kaya pala bumoto sila kay ma-impeach si Ang BP Sara. problema nila kasi is mag-ulit-ulit, redundancy. Kung sila na lang na beneficiary ang lagi na nabibigyan. Kaya kailangan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sa sakit ng ulo namin dyan sa 30 na yan. Grabe. Sabi nila. Pero, alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano Meron naman pa- 999? Ano yun? Oo. Yung mga certain members of Congress na medyo may position sa kanilang mga organization, sa political party nila, they don't get 777, they get 999.
Grabe. Inabi na sa akin yan isang beneficiary niyan. Siya na mismo nagsabi sa akin, Mayor, ako Sus, grabe 999. ang corrupt ng Pilipinas. Okay. Now, So ang dami-dami nilang scheme, ano? Oo, ang daming, is this in violation? One of the budget process of the Supreme Court decision on PDAF? Yan ang tanong ko. Does this scheme violate the Constitution in any way? Well, it completely, I would say completely, absolutely, ano? And it's something unbelievable na pwede na lang, sumama ka lang, tapos kung sumama ka lang, you get 777, Or 999? boom, 999. Or Patapos 30-30-30? per Grabe. sortie. Per sortie yan, Karen. Per Paano kung sortie pa, nakaapat ha? ka? Paano kung naka-anim ka? Yung iba nga, nung naka-anim sila, until nung nalaman na nung ibang mga member ng Sobrang Congress busog na sila. pag sumama ka pala, makakatanggap nito. Dumami na, nag-volunteer. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilimit na lang nila. Sumama ka ng napakaraming sortie, but you only get a maximum of 4. So that's still 4 times 21. That's still 84 million. Grabe. In terms of AKAP, yung mga yan. Yeah. So technically, it really smacks of patronage politics. I mean, the lower house has been known for this for years, but would you say this is the worst? Yan talaga ang pinaka-worst. You just mentioned the right word. Ano? Marami na ako nakausap na mga Sa negosyante, panahon ni Duterte, may PACC. mga politiko mismo. No? Even people in the, May nagbabantay religious sa panahon ni sector. Duterte. Sila Ngayon na wala mismo nang nagsasabi nagbabantay. na this is probably the most corrupt na Administration. na kongreso, sabi nila sa akin. The way they explain it is ibang level ang corruption. Tapos si BP Mismo Sara rin ang na ipa-impeach. mga tao dyan Mga sa- bobo. I would say sa Malacanang, may nakakausap din ako dyan. Ganon din ang observation ng mga nasa uniform service. Nakakaiba talaga ang level ng corruption. Grabe. Now, Mayor, what can the president still do at this point? It is 3 years to go, right? And Senator Sherwin Gatchalian says that the 2026 budget will be an education budget and the golden age of transparency. That one we have to see kung totoo, papayag ba ang mga kongresista na mabawasan, mawala yung kanilang 777, 999, 30-30-30? Yan ang tanong, Mayor. Good point, Karen. Ano? Siguro, unang-una, kailangan i-sustain ni Presidente ito. No? Walang let up. No? Pangalawa, kailangan na niyang talagang magkaroon na talaga ng formal investigation para makagather na talaga ng evidence. Ano? Kasi yung mga pinapadala lang sa kanya, mga kwan pa lang yan, lead. Ano? Kailangan talagang ma-convert mo to Tip into of the pieces iceberg. of evidence. At sa huli, ang end result niyan dapat may makasuhan. Hindi lang dapat mga Dapat kontraktor. may makulong rin. Hindi lang dapat DPWH. Mga politiko dapat. Politiko. Whether they are members of Congress o kaya sa local government, dapat talaga Si makasuhan. BP Sara ang pinagtripan nila eh. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, Ah. o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang merong matibay na ebidensya, Ipakulong. kailangan may makasuhan. And that's the only way you will Makulong, get the trust makasuhan. and confidence of the people. Bao. Huling tanong, last two, no, is when you spoke out against the alleged corrupt practice of etong 777 or etong ayuda pag nag-attend, how did it affect you? I mean, the budget of your city. Madami daw takot kasi pag tinanggal ang medical assistance, lumalapit talaga ang tao. How did it affect you, Mayor? Well, talagang napakahirap sa akin. Kumbaga, napakahirap kumuha ng pondo. Mabuti na lang may mga mababait na senator na nakakahingi ako. May Grabe, nakakahingi rin ako ng ayuda kay no less than kay Secretary Rex in terms of goods, yung mga food packs. Mahirap. Kumbaga parang feeling mo pinagtutulungan ka eh. Parang hindi ka pinagkakatiwala ng ibang miyembro ng kabinete. Kumbaga parang pakuan ka.
pariya, outcast. Pero sabi ko nga, kailangan lang talaga naging minsan outcast siya. luluhod Eh, siya ka ay nagbulgar sa mga senator na lang na kaibigan mo para makakuha ka lang. Alam mo ba alam mo ba yung MAIP na yan? Akala mo siguro yung medical assistance na yan in the form of guarantee letter. Hindi yan. Mayroon ding scheme yan, Karen. Ano? In fact, ang hinihingi dyan is mga 30%. Unlimited ng corruption. Ang ibig sabihin, Assist. 30%. Bibigyan kita ng MAIP pero ibalik mo ang 30%. How do they do it? Ang scheme yan is gagawa ng medical mission. During that medical mission, i-jack up lahat. Presyo ng gamot. And at the same time, yung service, i-jack up lahat yan. Para may rebate. Para yung third party na gumawa nun, meron siyang 30% na ibibigay niya. Kung minsan nga nagmamakaawa na yung third party, sasabihin nila, sir, sobra-sobra na rin yan. Mahirap din. Yung 30, habulin yung 30 kasi masasacrifice yung serbisyo. At baka mahuli kami dyan. Kasi napakalaki. Pero yun talaga sige, bibigyan kita ng basta 30 ako. Walang hindi bababa yung Sobra 30. talaga. Ganun Dapat nang ganun matanggal itong si Tambaloslos. ganun Gahaman. kahaman, yes. That's the word. Ganun nakagahaman. Gahaman. Na-shock si Karen, ha? Yeah. Oo. So, Mayor, I think to end is, you still won as mayor, but were services affected in your city, right? Naapektahan talaga Yeah, yan. napakahirap. This is probably the most Kasi binulgar difficult siya, eh. na campaign ko. Kasi marami pala akong kalaban dito, lalo-lalo na hindi lang pala yung kalaban ko rito, yung isang congressman na tumatakbong mayor. Pati pala yung mga kasamahan niya na sumusuporta sa kanya. Nakapareho niya. At kalaban ko rin pala rito, kaya napakalaki na kanilang pondo rito. Pero mabuti na lang, they were not able to sway yung Good job sa pagiging mindset at honest yung, mo. yung Magalong. integrity ng mga tao dito sa Baguio City. Correct. Oh, wow. Okay. Well, we don't have enough time, but I want to thank you so much for joining me today. You've revealed a lot. And I think in the end is you will work. If the president assigns you, you will take the lead in investigating. You will take it if he offers you. Is that fair? Yes. Thank you Yan very ang much, matapang. Karen. Yes, absolutely, definitely. All right. On that note, Baguio City Mayor Benjamin Magana. Yan ang matapang. Kailangan tayo ng ganito. Pero duda ko rito kung makipagtulungan ba si Bongbong Marcos kay Magalong. Duda ko eh. Kasi ang makakalaban niya dito, si Martin Romualdez. Kasi si Martin ang House Speaker doon. At ang gumagawa ng mga corruption nasa ilalim ni Martin Romualdez. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ba ni Martin Romualdez ang tulong nito. Di ba? So, ikaw, Martin Romualdez, dapat mo talagang imbestigahan yan kasi ikaw ang nag-release ng mga budgets na ito. Ikaw ang dapat makialam kung paano nila ito ginasta sa mga binibigyan ni dyan ng mga budget. Di ba? Eto, punta tayo dito kay Cheese Escudero naman na para na ring sinabi ni Cheese Escudero na ang gustong mag-demolition job sa kanya na gusto siyang tanggalin ay nandito sa House of Representatives. Di ba kaya si Tambaloslos ito? Malalaman natin yan dito sa press interview ni Cheese Escudero. Okay, Cheese Escudero, pasok! Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. Di ba? But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha
ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Grabe. Bakit pinagtuunan ng pansin? Hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor. Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sinong involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinaggagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro Sino naman kaya yun. yan? Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin Sa House of Representatives. dito sa Senado. Ang sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir, Uy, So sino pinakagusto? Wala nang ilas eh, tambaluslos. Mag-away ito ni Martin. lang ako. sir, Ang mambabatas. level of lang ako. Mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Okay na, huy. So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang House. linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, Galit talaga ang pumasok lang House. ako. Siguro Yes, si Nita. tambaluslos ito. Contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, Matag- masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Obvious. Gaya ng obvious sinabi naman ko, eh. wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question Sa ko. totoo lang, kailangan nilang tanggalin ito para wala nang sagabal kung may impeachment. Ito man talaga ang sagabal sa impeachment nila? Si Cheese? Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, Pero, kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya.
SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung mas nakuha? malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sen, So, may- wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niyo yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That something is plus again yung an kanyang projects. insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung ng... may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, So, sasagutin pinipili. ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na Sinasangkot maging siya. transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado. Pareha lang yan. Bakit si BP Sara ang pilit nilang pinaiimbestigahan ngayon at pinapa-impeach na mas marami pang mga mas malaking korupsyon na nangyari? Di ba? Kung pagbibintangan yung corrupt si BP Sara, that's only 125 million. Yung sa Kongreso, billions ang ngayon lang siguro na-realize ng bangag na presidente. Lagi yan natin, inaraw-araw yan natin dito sa vlog natin, di ba? Kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning. So yun po ang kay Cheese Escudero kasi wala na. Plano na talaga nilang tanggalin si Cheese Escudero as Senate President sa Senado para wala nang sagabal sa impeachment. Yung nakita natin sa SONA na si Cheese Escudero at itong si Martin Romualdez ay nasa likod ng Pangulo nung lumalakad sila, lahat ng yun ay plastikan. Plastic pala yun. Punta tayo dito kay si Attack Dog Claire Castro. Ito naman yung atake niya. Nagkagulo na ang bansang Pilipinas sa mga korupsyon nangyari. Pero si Attack Dog Claire Castro, heto siya.
ano pa rin si Claire Castro? Ano tawag dito? Consistent pa rin. Nakatutok pa rin ang kanyang atake kay BP Sara. Eto, pasok. Ano ba yan? Play. Hello, Yusek. Good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una, siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Sensya na ha. Hindi po trabaho ng Kung Vice sumakit ang Presidente at bangs wala po ninyo sa konstitusyon dito sa mga pinagsasabi na niya. kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Atake pa rin, di ba? Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip Magkano ay kaya pang personal sinusweldo agenda. nito, no? Loyal talaga ni Bangag. Isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano po ang reaction niyo dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Bakit naman niya sasabihin sa inyo? Eden Di ba? Santos, Net25. Sa tamang panahon. Yan ang sabi ni BP Sara. Good morning po, Yusek. She hold these cards. Regarding po sa investigation and flood control projects, kung ang DepDev po ang There will come a time, sasabihin niya ni BP Sara at mapapahiya kayong lahat. Kasi as early as now, kung sasabihin niya ni BP Sara, baka kayo, gagawa pa kayo, mag-fishing kayo eh. Gagawa na naman ninyo ng kasalanan eh. Lulusot kayo. Lulusutan ninyo ang paliwanag ni BP Sara. Ganyan yan. Kaya hindi niya, BP Sara, she hold his cards muna. Sabi niya, I will answer this one sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang quorum. DPWH, Malacanang at ang House po yung nagsasagawa ng investigation. Paano daw po makakakuha ng tamang pagdedesisyon sa mga taong sangkot po, lalo na kung yung iba po ay kaalyado ng administrasyon o kaya malapit po sa Malacanang ang ating mga kababayan. Sinabi po natin kanina, kahit malapit sa puso, kahit kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At Huwag magsalita ng patapos. Hindi naman po kasama Gawin ninyo mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. Dapat si At Tambaluslos ang imbestigahan rin oversight ninyo po para ay fair ang, tayo lahat. Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Regional Director, sila yung chair. Department of DBM, Regional Director ang co-chair. DILG, Regional Director at ang OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila, unang-una, ay site inspection, recording, at saka po magre-report in consolidation. So lahat po ng naipon na records ng ang alam ng administrasyon RTMC, ito, kundi isusumiti po ito sa
Magaling silang magturo kung kinsa yung kinong may consolidated kasalanan. po, ang Ayan, siya mismo sinasabi binibigay niya. po sa Pangulo. Site Isang tanong lang po inspection dun kung sa sinong may kasalanan. www.sumbong sa pangulo.ph po. Meron po ba itong deadline kung hanggang kailan ng reporting ng ating mga kababayan? Meron po bang proteksyon mula po sa Pangulo or sa Malacanang yung mga kababayan po Tama natin yung sinabi ni magre-report Bibi Sara. doon? Hindi Dahil alam marunong naman si po natin BBM. na yung mga projects na ito, ang nasa likod niyan ay mga congressmen, mga impluensyang tao po na baka pag nag-report, balikan po sila or malagay po sa alanganin yung kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya. Okay, wala po itong deadline. At hanggat nandito po ang Pangulo, bilang Pangulo, at mag-report po kayo. At hindi po kinakailangan ilagay ang inyong pangalan. Huwag lamang po yung sanang gawing laro ang pagre-report. Siguraduhin lamang po ninyo na yung i-report po ninyo ay may basihan para po hindi naman masayang ang oras ng gobyerno na para sa leksikin pa po ang inyong inireport, yung pala ay niloko nyo lamang po. So sana po maging yung verified po at meron po talaga kayong alam sa patungkol sa mga projects na maanumalya at hindi po kinakailangang ilagay ang inyong pangalan kung kayo po ay natatakot sa pagre-report na ito. Next question, Maricel Halili, TV5. Inamay nyo pa yung mga tao, ha? Magandang umaga po, Yusek. Yusek, sabi ni Senator Ping Lacson, 60% of the budget for the flood control yung nawawala due to corruption. How accurate is this? And meron din po kasi silang sinasabi ni Mayor Magalong na nasa 67 congressmen daw yung ginagamit na front etong mga contractor pagdating sa flood control. So sila yung kumikickback. Meron na po bang pangalan na hawak ang Malacanang na itong 67 na to? Ano yung plano natin sa kanila? Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawa po ni Mayor Vico Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Sabi nga po ng Pangulo, ayaw naman po nila... Tingnan natin kung gagawin ninyo yan. Ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun, may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka Para yung pa mga rin ibang pinagtakpan inosente, niyo yan madamay. Ano na po Halatang yung halata na status korap, ng 15 contractors na pinakita ni PBBM kahapon? Ibig bang sabihin nun, gaano kalaki yung chances that they will be blacklisted? Ay, hindi pa po. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang impormasyon na ito yung medyo, madaming mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin, lahat yan ay maanumalya. Mayroon naman na magaganda na naging result na ginawa ng mga kontraktor na ito. So yan po ang sisimulang imbestigahan kung ang kanila, unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project, pangalawa, operational ba, pangatlo, kung effective. So yun yung titignan. Una, ghost project ba yan o existing? Kung existing man, operational ba, gumagana ba? O kung gumagana ba, epektibo ba para sa pag-control ng baha? Dapat sabihin yung pangalan ng Next question, contractors Ray Padilla, at yung mga PTV. congressmen. Kasi sinabi ni Bongbong Marcos Good na isa morning publiko. po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po kanina yung site inspection. Is it correct to say na nagsimula na po ito? Sa ngayon pong araw na to, dahil kakagawa pa lamang po ng kakapahayag pa lamang po ng Pangulo kahapon, hihingi po ako ng detalye kung nagkaroon na ng site inspection. Ang hirap dyan sa site inspection, malalaman na merong site inspection, they have still the chance na pagtakpan ang mga ebidensya. Di ba? Wala. Hindi ako believe dyan. Pero, bago po nag-report ang Pangulo sa bayan patungkol po dito, nakita na po natin mismo si DBM Secretary Amina Pangandaman, na siya mismo pumunta. Kung di ako nagkakamali, yun ay sa Pampanga dahil sa lubak-lubak na daan dahil sa naging cost ng pagbaha. So isa lamang po yung aksyon na makikita natin at sunod-sunod po ito mangyayari.
Ma'am, is there a new instruction from the palace or from the president regarding entering into new contracts for flood control projects, lalo na po yung pagiging strict with companies that failed to complete? Definitely po, magiging mas istrikto kaya po nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulo kahapon at ibig sabihin, pati po kayo nasa media, magtulungan po tayo. Mas maganda rin po na makita nyo po at maimbestigahan nyo ang mga klase ng mga ito. At meron nga po tayong nakita, may mga dati ng blacklist, kasama na sa blacklist. Pero nag-iba ng pangalan. Pero ngayon ay para namamayagpag pa rin. So dapat yun po yung bantayan natin at maging mapanuri tayo sa kanilang mga naging trabaho. Thank you po. Follow-up question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. 24 hours after po i-launch ni Pangulo Marcos yung sumbong sa Pangulo website, would you know kung meron na po kaya mga report coming from public na pumasok sa website, and today po nabuksan na po kaya ulit ni Pangulo Marcos yung website? Sa ngayon po, hindi ko pa nakausap ang ating Pangulo, pero siguro pagkatapos ng briefing, ako mismo titingin po. Thank you po. Next question, Maris Umali, GMA News. Hi, Yusek. Good morning po. With regards to the issue on Bajo de Masinloc incident yesterday, how serious are the threats po, ma'am, in Bajo de Masinloc for our Philippine Coast Guard and BFAR personnel to return so soon when, according to the original schedule, the mission was supposed to last for several more days? Okay, kahit anong klase na maaari masabi natin panghaharas, seryoso yun. Dahil buhay din po ang nakataya rito. Pero hindi po nga aatras ang Pangulo. Hindi po tayo magiging agresibo. Didepensa lamang po tayo. Okay, patungkol na po yan, yung topic na yan sa nangyaring banggaan, no, sa barko ng China. So, dito lang, dito natin isisentro ang ating vlog ngayon dito sa mga flood control projects, ghost projects na pinaiimbestigahan ng Bongbong Marcos, at yung inilabas niyang website kung meron na bang nag-fill in sa website kung sino yung mga corrupt doon na mga projects, di ba? Hindi pa nila nabasa. Pero yung mga nabanggit nilang mga site inspection, diyan ako bothered. Kasi malalaman yan Especially na in-announce mo na ngayon na mag-site inspection kayo. So syempre, they will have time to clean the evidence. 'Di ba? Well, yung mga hindi natapos, tatapusin. 'Di ba? Pero para sa akin, kung okay man yung site inspection na yan, kung talagang scientifically i-investigate, 'di ba? Kasi malalaman naman talaga yan Ang sa akin lang, kung gagawa pa ng site inspection na ito, sobrang bagal yan. Hindi lahat matutuklasan kung sino talaga yung nagko-corrupt ng mga malaki. Unahin na natin yung mga pinakamalaki, no? At sana naman ang presidente natin ay wala siyang pinipili. Kahit si Martin Romualdez, no? Imbestigahan rin niya, no? Kahit wala naman tayong proof, pero imbestigahan lahat. Kasi siya naman talaga yung nagbibigay ng budget Siya ang nag-a-approve. Dapat imbestigahan na bakit mo inaprubahan, lumusot ba ito sa mga requirements. Meron kasing ganyan Bago mo, ano ba ang mga guidelines para ang isang proyekto ay i-approve mo? Meron niya mga ganyan Pumasa ba ito lahat sa guidelines? Yan ang dapat i-inspect kay Martin Romualdez. Bakit niya in-approve ang mga budget ng mga kongresista na ito? Okay? So hindi naman natin nila lahat. Meron pa rin namang mga matitino na mga kongresista dyan. Pero the fact that kailangan na natin ng solusyonan itong baha ng
nagmamayabang sila sa flood control projects na hindi umepekto, dapat na talagang mag-investigate tayo dito. Okay? So, narinig nyo lahat ang mga government officials natin. Libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo ngayon sa sobrang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa atin sa bansang Pilipinas? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang comment ninyo o usap-usap tayo sa inyong mga argumento sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito ha, i-like at saka i-share ninyo para malalaman po ng taong bayan na ganito na po ang katotohanan ng nangyari sa atin sa bansa. And sa mga audience sa Donmar TV na ngayon ka lang bumisita sa aking channel o ngayon mo palang nanood ako dito sa ating vlog, consider subscribing kasi wala pong bayad sa YouTube mag-subscribe. Okay? Subscribe na po, please. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.